Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Meron tayong guest. May guest tayo. Meron ba? Good afternoon, everyone. At welcome po sa ating Farmer's Talk! Araw po ngayon ng Martes. At syempre, sama-sama na naman tayo hanggang 5:30 in the afternoon. Yes! Wala tayo kontra ayon ha. Chill lang tayo. Chill. So, eto po muna. Ayan, inaanyayahan po namin kayo sa April 6, 2019. Ito po ay seminar. Ang topic po dito is sa maliit na puhunan, magsimula sa negosyong patabaing baboy. Ang sekreto, ito po ay gaganapin sa Attovy Main Office sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa, alas 8 po ng umaga. At kayo po ay magpalista sa amin dahil libre po ito. Yes! Malapit mga po yan. Pailang tulog na lang. Po sa mga numerong 0939-917-2858. Diretso na, diretso. Amin na. Okay po. Parang ayaw naman may magtalista eh. Madami na. Hawakan niyo na po yung call bell. 0939-917-2858 at 0917-540-8887. Kung sa landline po, 842-3003 o kaya ay mag-message po kayo sa Attovy Nanotechnology page. Yes, opo. Kung mag-message po kayo, kung meron po kayong katanungan, gusto nyo masagot ora-orada, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account. Yes, naghabulan tayo. www.facebook.com/Attovy. Masayo na lang kami. Tsaka pwede rin pong pag po nag-message ko, meron po kami personal na sasagot sa inyo. Yes, tsaka po kung gusto nyo pong manood ng aming mga previous videos, pwede nyo rin po kami mag-visitahin sa aming YouTube account. It's www.youtube.com/Attovy Nanotechnology. May nagsasabi, mga member ng ibang group, ang sabi nila, ba't daw hindi sila nanonotify? Oo, yan. Bakit nga? Kapag nanood po kayo ng videos namin, make sure na may makikita po kayong bell na icon dun sa baba or yung subscribe button. Ayun. Pakihit lang po yun para every time na mag-upload kami ng videos, automatically, notify po kayo. Oo. Tsaka huwag po kayong mag-alala. Ano yun, Sir Dave? Libre yun, di ba? Libre. Yun ang importante dyan eh. Yun. Free. Sige, magpalista na sa seminar. At ngayon, ang ating paksa, ito po. Yan. Ayan.
Susi para sa mas magandang kita sa gatasang baka. Yes, talagang ano mo ngayon, ang sipag mo talaga, ha? Yes, sipag. Yan yung literal, milking cow, cash cow. Yan. Cash ka. Pero mga partners, bago tayo pumasok dyan sa ating topic na Yes. Nabalita lang ko yung 1:5 tsaka yung atomic para sa base sa statistics natin, para nag-uunahan sila. Nag-uunahan? Sino una? Naglalaban-laban. Naglalaban. Kung sino yung mas mataas, sino yung ano. Kasi, depende. Yes. Kayo naman, di ba, alam nyo kung paano gamitin yung ano. Yung, Yes. yung atomic. Tsaka, ma'am, di ba meron po kayong yung experience sa paggamit ng 1:5? Meron po kayong mga nakakausap na Of course, kaya natin sinabi mga kaibigan na parang naglalaban-laban yata. Sabihin, ang ibig lang namin sabihin doon, sa dami po ng mga tanong, Yung mga mga interesado, inquiries, ganun. mga nais matuto kung paano gamitin to at makatulong sa kanila, maraming nagtatanong, Ato B, maraming nagtatanong ng 1:5. Yes, So, kaya parang, yun. Oo, doon sa mga nag-i-inquire sa akin, nagtatanong, nagme-message sa atin, lagi ang sinasabi nila, paano ba gamitin yung 1:5? Kasi yung iba, hindi lang po talaga sa pangbaboy. Yung iba, yung na-feature natin dito, pwede sa mga native. Yung iba, ginamit tayo, di ba? Na-experiment tayo sa kambing. Yes. Yung iba sa mga layers, chicken, ganan. Tsaka rin sa Subukan ko yun, ma'am, sa Yes. tilapia. Yun. Yung iba nga sa limango at saka sa hipon, di ba? Yes. Experience namin sa native manok, ang galing na naging effect niya. Isipin niyo po, wala siyang barako. Papakain niyo sa inahing native na manok, nangingitlog po siya. Yes. Okay. Ibig sabihin lang nito, napaka-flexible na 1:5. Tama yun. Multipurpose? So, meron pa kami. Multipurpose, correct. Para multipurpose hall. Marami pa ho kami sorpresa mamaya, pero Yes. this time, doon muna tayo sa ating topic. Ito huli, ang ating topic. Ayan, topic for today, susi para sa mas magandang kita sa gatasang baka. Yun. Ayun. So, Baka na naman tayo. patabayin baka nung nakaraan ngayon ay Gatasan. Wow, parang ano yun parang gatasan. gatas. Pero may mga questions po kayo regarding sa topic Dairy natin sa pangangalaga ng gatasang baka. Pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page. O kung iba po, Ngayon, pwede kayo Message mag-message o lang. mag-share. free na kayo. Yan. Yes. O, may share, Pakita niyo kunyari, po may yung- insights kayo, ha? Pwede Correct. niyo po i-share kung paano gagamitin yung ating mga technology sa pangangalaga nito. Alright. So, bago natin talakayin to, kailangan alam natin yung mga gagamiting terminologies. Oo. So, para magkaintindihan tayo, yung sasabihin namin, naintindihan nyo. Yes. Unahin po natin yung mga termino na kailangan nating maintindihan pare-pareho. Yes, una po dyan yung bull, yung adult male na baka na hindi pa castrated. Siyempre, sunod yan yung ox, castrated na lalaki at minsan ay babae. Paano yan? Yan. Okay, yung cow, adult female na nagkaanak na. And then heifer, young female dairy animal na hindi pa nagkakaanak at wala pang 3 taong gulang. Yun. Yan. Kasi yung first calf heifer, yung young female na nagkaanak na ng isa. Yes, ang next po dyan yung steer. Lalaking dairy animal na pangkarne lang. Sigurado ka ba lalaki yung sinabi mo? Hindi ko po alam. Parang, Sabi niya kasi, steer. Steer. sorry, Steer. medyo lang po. Hindi, para dapat pag ikaw. Steer. Okay? Sunod yan yung calves, bata pa na baka, lalaki man o babae na hindi pa nawawala. So, yung anak na. At yung winner. Yung winner, Panalo. panalo. Kapag itong calves ay nawalay na at umabot sa edad na 1 taong gulang. Okay. Now we know. Okay, alam na natin yan. So, kapag anak, anong tawag? Calves. Calves. Calf. Lalaki man o Di ba yung babae? inuubo? Tapyon ka. Okay. Ito sila mga aga-aga eh. Wala lang, ano ko lang. Kasi magkahawig Magkahawig ng ano, di ba? Pag Kaya naman dapat. na, yung sinasabi ay wala pang 3 gulang na anak, tapos yan ay babae at dairy, heifer. Heifer. Ano ba? Hep. Ayun. Pero, pag nagkaanak na, first calf, heifer. Ayun. First Ang calf. haba naman. Now we know. Okay. Alam nyo na po Kasi Okay. minsan talaga dito sa dairy, napakadaming Yes. termino. Hindi pa sabihing anak na bakang babae, anak na... Oo, lalaki, di ba? Alright, eto. Sa lalaki tawag toro eh. Oh, Ay, oo, bull, toro. no? Oo, toro. Oo.
Okay. Hindi ba yun yung nilalaro yung natalbog? Ball. Okay. Sige. Okay. Ay na. Ang tanong, magkakagatas ba ang baka pag nang hindi nanganganak? Nako. O kasi gatas yung pinag-usapan natin Oo. eh. Meron man basta baka lang yan na, uy, gatas ng gatas ng gatas. Oo, Di ba ganun? patay. Meron Mamamat. ba ganon? Saka pa. Personal opinion. Wala. Wala. Oo. Okay. Baka meron. Sagot. Ayan. Ang sagot. Hindi. Tulad din ng tao, magkakagatas lang ang baka matapos manganak. At dapat ay mag-anak ito ng isa kada taon para magpatuloy ang paglalabas ng gatas nito. Cows are impregnated again 2 to 3 months after each birth calving. Samantala, sa ibang malakihang farm, inihiwalay ang buntis na baka sa kanyang mga anak 2 buwan bago ang nakatakdang pagsisilang. O kasi yung Pag di Miss Bey Ayan, sige, sige. Sige, ayan na. Ikaw muna. Intindihin natin yung ating... So, kailangan maganak. O, kailangan mag-anak tayo. Kahit isa lang yung dapat maganak. Tandaan nyo to, yung baka, mamal yan. So para mag-produce ka ng milk sa mammary glands, kailangan merong Lalaanan. Dapat ibigay. Oo. Merong pagbibigyan ng gatas. Oo. Got Pwede. milk. Yes. Pero, yun nga, sinasabi nga natin dito na inihiwalay pala yung buntis na baka doon sa mga anak niya kapag malapit na siyang manganak. Kumbaga, habang nagpapadede, tas andyan din yung mga anak niya, tas nabuntis na uli, pag malapit na mga anak, Ihiwalay mo na siya, Oo, dapat. isaprera mo. Oo. Kasi critical din yun. Siyempre, pagka yung stage nung inahin na mga anak na mas maselan pagka 60 days prior to, yung iba mang actually 90 days pa. Oo. Pero 2 to 3 Maselan. months, 2 to 3 months mga partner, ay pwede siya uling mabuntis pagka-anak niya. Yun. Sa baboy, ano nga ba sa baboy? 18 days. 114 Oo. days. Hindi, sabihin na 114, tapos nanganak na. Nanganak siya. Mas So, muli siya ulit. ihiwalay mo yung biik mo mga 1 month to, Oo. depende sa nag-aalaga. Yung iba, Oo. 45 days eh. Pinakamabilis. Oo. So, yun na. Ito, baka 2 to 3 months. So, Hindi matagal. pero- May cycle, ano? Pero yun nga po, kung ang idea nyo na nenegosyohin sa pagbabaka ay yung milking cows, ganun po talaga. Every year po talaga, kailangan mga anak yan ng mga anak. So, 2 months lagi. bago mabuntis, tandaan nyo po to, 2 to 3 months bago mabuntis, dapat winawalay nyo na po yung calf. Tapos yung winnings. Tapos pagka nanganak na po, hintay po tayo ng around 2 to 3 months again para po mapakastahan po ulit ito para magbuntis. Isa din daw kasi sa dahilan kung bakit kailangan ihiwalay yung mga anak is para mag-produce pa ng maraming milk. Yes. Yes. Para tuloy-tuloy yung paggaling. Yes. Ah. Wow. Okay, next question. Ilang buwan kung magbuntis ang baka? Miss Rachel, ilan? Ayan, gestation length ranges from 270 to 287 days. Pero karamihan ay 283 days. Yes. Yun. Para lang tao, 9 months ang nanganak nila. O yung pagdadalang tao. O pagdadalang baka naman ito. Pagdadalang baka. Diba? Siyempre Pagdadalang baka eh. baka, Pagdadalang oo. baka. O, diba? So, kung ganon, dahil gatas ang pinag-usapan natin, paano yung pakikinabangan natin sa kanila? Ito na po, binigay na namin sa inyo. O, yan na. Ayan, gaano katagal makapagbibigay ng gatas ang baka? Production levels peak at around 40 to 60 days after calving. Production declines steadily afterwards until milking is stopped at about 10 months. Okay. The cow is dried off for about 60 days before calving again. And then within a 12 to 14 months intercalving cycle, the milking period is about 305 days or 10 months long. Oh, tagal din, ano? Oo, dire-diretso. Ang daming gatas magkano ba nito. ngayon ang gatas? Okay, yung iba po sa nakausap namin, from harvesting, diretso sa market, 120 pesos Yes, per mahal. bottle. Per liter po yun. Yan ay, ano na yan? Fresh. Commercial. Yes. Commercial. Ano na yan? Pero yung iba po naman na may binabagsakan na nangangalakal po, nasa 75 pesos pa rin po per liter. Okay. Ito yun namang malungkot na balita naman. Meron pa rin, sabi nga, na kooperatiba sa bansa na medyo maliit lang ang kuha sa kanila.
Oh. Yun yung tinatawag na farm gate price, di ba? Oo. Iba naman yung talaga sinasabi mo na yung... Market value. Oh, yes. Oo. Oo. Sa kanila, kapag maramihan, 30 pesos. Oh, Grabe naman. grabe naman ang baba. Per liter. Tapos, pag kinuha ng kooperatiba, kasi bibili ng kooperatiba, hindi ka Oo. pwede magbenta sa iba. Sa kanila lang umiikot. Kunyari tayo, isang kooperatiba tayo, bibili ng kooperatiba lahat ng ating harvest sa 30 pesos lang. And then, dahil ang isipan naman is makikinabang naman ng kooperatiba. No? So, itong 30 pesos na ito na binili, na halaga ng gatas, ay ipoproseso ng kooperatiba. Okay, yan yung ice pag- cream. So, pag na-process siya, di may dagdag na naman. Tsaka lang ibebenta, 80 pesos. Okay din. Ayun. Pero kasi may alam ko pag cooperative yan, doon sa bawat product nila may mga incentive. Dividendo silang nakukuha dyan. Kasi nga, kung 80 pesos, di yung tubo, paghahatian. Paghatian na. Okay. Kooperatiba. Mm-mm. So, ang point doon is, kailangan marami ang maigagatas mo sa baka. Oo. Diba? So maganda dapat yung kumita. breed. Yung Yes. breed ng pinaka-importante dyan, yung breed ba ang ng dairy. pinaka-importante sa lahat para Yes. maganda ang gatas niya. Yes. Okay? Isa din. Siyempre yung nutrition. Maganda Nutrition, rin yun. pangalawa. Siyempre yung management. Oo. Isa pa rin yan. Puntahan nga natin muna yung breed, yung lahi. Oo, yan. Breed. Dito sa ating bansa, ano-ano ba yung mga karaniwan na ginagamit nilang breed para sa gatasan? Yes. Sir, ma'am. Yung uncle ko, ang alaga niya, posted. Oo, yun. Average siya na harvest per day is 10 liters per day. 10? Oo. Maganda. Oo, no? yan yung mga temperate breed na pwede dito sa ating sa Pilipinas. Meron din yung mga pangilan-ngilan sa hiwal na tinatawag. Yan, magagandang maggatas yan. Tsaka yung Red Cindy. Oh, Red Cindy. Yes. Parang may balabal yata yun, no? Tropical breed din sila. yeah. Tapos dual purpose sila pwedeng meat and milk production. Have you Yes. heard meron din tayo native na baka? Yes, oo, meron. Yun yung medyo, kung titingnan natin talaga, native na medyo payat, na medyo maliit. Makikita mo yung buto Petit. Oo, yan. Cute naman. Kaya yung mga native talaga, yung mga cute yan. Yes. Hindi, meron din mga dual din, yung Brahman. Yan yung mga common na breed na Brahman. makikita natin dito sa Pilipinas. Okay. Any info? Meron din yung Tarpacar. Hindi pa yun yung nakikita pag mayroong birthday yan. Tarpaulin. Ito na naman po. Okay. Ayun. Okay, so breed. Ang Mahalaga, dami, yes. maganda ang breed. Baka kasi makuha nila pangkarne. Oo. Hindi ba? Ano pa? Nutrition. Nutrition. Ano ba pinapakain? May kaibahan ba yung pakain, madam, sa patabain saka sa dairy? Oh yes, pag dairy ka na nanganak na yan or kumukuha ka na ng gatas, usually 'di ba sa mga small ruminant na tinatawag 3% lang. Pero pag yan ay napapagatasan na, at least 10% yung ibibigay mo sa kanyang pagkain. Ng body weight? Ng body weight. Mga 500 yan, kilos. O times 0.10. So 50 kilos a day ang kinakain niya. Grabe. So napakalaki. Sabi nga nung nabasa ko sa internet, isa sa pinakamalaking dairy cattle sa May Laguna. Ang sabi niya, kung mapapansin nyo, yung magandang paggagatas ng dairy is kakain niya. Kaya ikaw na 50 kilos yung kakainin mo sa buong maghapon, kaya sila nguya na lang nguya para mas maganda. Kumbaga, yung 50 kilos na yon ibigay mo sa kanya para makonsume niya, magbibigay siya ng magandang gatas. Pero ano ba yon? Anong epekto kung sakaling damo lang ipapakain ng isa? Hindi masasapat at saka pag nagkakaroon kasi medyo ang tawag dito temperate ang ugali ng tama yun. Sumpungin. Kaya ang sinasabi, pag dairy ka, at least bibigyan mo siya ng mga 5% na or more than pa na concentrate. Hindi lang puro damo kasi nakakatulong yun sa ugali. Pati sa ugali. Kasi pag, syempre, gagatasan mo lalo kung manual. Ay, ang nagiging problema niya, baka masipa ka. Kaya yung iba yung malalaking farm, ang ginagawa, nagkakaroon sila, music. Kasi para makalma yung mga baka para habang mong ginagatasan.
So, sanay sila sa ingay, nakakalma sila habang ginagatasan mo, sumasayaw sila. Hindi, joke. Ano lang, kalma lang, para tsaka mas maganda daw magbigay ng gatas pag ganong calm sila. Kayo ho, mga kaibigan, pag gusto nyo mag-alaga ng gatasang baka, kailangan pala may music ng At saka support ng magandang nutrisyon. Pinaka-importante. Tsaka may isa ring technique na in-introduce ang New Zealand. Kasi ang baka kasi more prone yan sa stress. So once na-stress sila, hindi sila makapag-produce ng gatas. Usual na dami ng gatas na naibibigay nila. Correct. So ang ginagawa ng mga taga New Zealand para makapag-produce, binibigyan nila ng comfort lahat. Katulad niya yan, yung music. Tapos po yung isang way, yung brush na umiikot lang na gano'n. Pinangkakamot pa. Tapos yung baka, once na siya, dinidikit lang niya ng dinidikit siyang mukha. Parang gusto niya yung may humahaplos sa kanya. Okay. Kasi Ganun nga. Kaya yung iba, malambing, kung kayo, mag-develop kayo, lagay kayo na yung vent na sa bubong, yung umiikot. TLC pala yan. Brush, lagay nyo yung brush. Hindi po brush na parang scopa talaga na panglinis ng matigas yun. Parang hinihimas po talaga yung baka. Yes. Kasi ang equivalent ng utak ng baka sa tao is 7 months. So, nakakita 7 months na bata. You see, alam nyo ba yan? May baka na ho dito. Tsaka, anim, lima. Lima lang. Kasi ako nagsasalita. Kung kayo nagsasalita, pag kasama ako sa bilang. Ayaw ko maging baka. Mahiraman. Added lang din doon sa nutrition. Ang kailangan din daw kasi ng baka is more water. Dahil yung 5 liters ng water is nagbibigay siya ng 1 liter milk sa isang Yun. Hindi lang basta-basta liter of water. Malinis. Clean and fresh water yan. Medyo maselan kasi ang baka, ma'am. Tsaka yung importante rin yung hygiene, yung sa management natin, yung sa pagpapagatas, kailangan ginagawa, yung 2 kamay sa pagpapagatas. Tsaka kailangan, syempre malinis yung kamay, at pati yung yung other nila. Parang kailangan hugasan ng tubig, tsaka ng sabon, kasi prone sila sa mastitis. Then, common na infection sa kanila, yes. Yung iba, pinapahiram pa ng ng oil. Ang tawag sa kanila, yung lime ointment ang ginagawa. May sinasabi kayo ba nagsabi nung kanina, 10 liters? Yes. Okay, alamin natin yung iba pang report. Ayan. Gaano karaming gatas ang karaniwang kayang ibigay ng baka kada araw? Karamihan ng gatas ng baka ay 2 hanggang 3 beses na ginagatasan bawat araw. Yan. On average, nakakapagtipon ng 6 to 7 gallons of milk each day. Pero sa ilang nagmi-maintain ng ordinaryong lahi ng baka ay 8 litro lang ang nakukuha. Ayan, in general naman, kapag ang baka ay ginagatasan ng 2 to 3 times a day, araw-araw, at biglang hindi ito nagatasan, halimbawa ay 1 o 2 araw, ang baka na ito ay malamang nalagnatin, magkakasakit at magkakaroon ng mastitis o pamamaga ng dede. Ibig Huwag sabihin. niyong kalimutan. Yes, ibig sabihin regular. Tingnan kasi sila So, kung ano yung sinimulan mo, talagang continuous yun, araw-araw ginagawa nyo. Tatampo agad Kaya hindi, kasi naiipon yun masakit yun. Yes. Ay, dagdag ko pa po pala sa kung ano yung common. Dapat po yung mga dung, yung dumi ng mga ating alaga, kailangan parati nililinis kasi medyo maaselan po yan. Pagka dumadami na po yung mga dumi. Anong ginagawa? Sinisipa? Hindi lang yun, ma'am. Yung temperament na tumataas. So, dito medyo nagiging nasa-stress sila. Naiirita. Naiinit ng ulo nila. Ano ba to? Napakadumi. Ayoko na madumi. Siyempre yung mga utensils na ginagamit natin, kailangan sterilize. Kasi pag yung, para maiwasan yung lasa ng gatas nila, parang aasim Natural kapag hindi. kasi, lalo na kung fresh. Tapos, marumi. Parang ibig sabihin pag aasim parang panis na, gano'n. Lasang panis. Mas madali. Yun, okay. Yung mas maganda. Okay. Doon sa sinasabing management, di ba? Breed, nutrition, management. Ano ang mga importante na dapat natin bigay sa ating mga viewers ngayon? Basta ang alaga nila gatas ng baka, anong dapat matanda nila o dapat gawin nila? Bukod sa kalinisan na yan. Simulan natin kung bibili po kayo kung magnenegosyo po kayo, number 1, ng milking cow, number 1,
mamili kayo ng tamang breed na talagang malakas mag-produce. Kasi may mga varieties na po may mga breeds na po ng baka na talagang ang lakas nila mag-produce ng milk. Sila yung mga talagang, ano ba tawag doon? Meron, yung sa genetic, nila. Oo, yun talaga. Doon sila para. Doon sila nihanda. Secondly, dapat may immediate market kayo ng products yun, yung gatas. So, yung mga tiga Batangas, madali. Kasi may namimili dyan ng mga fresh milk. Kaya, in fact, yung iba sa Bulacan, yung pa sa Batangas dinadala, kundi nila ipaprocess sa lugar. Alam nyo mga partners, sana po mga viewers natin maisip nyo na isa sa magandang pagkakitaan to, no? Mamaya elaborate na natin kung paano mo magagawang malaking pagkakitaan. Kasi, ayon sa PSA or Philippine Statistics Authority ay less than 1% ang atin pong napoproduce doon sa pangailangan o requirements ng bansa. So, 98% inaangkat ang gatas. 86% of that, yung inaangkat na 86% ay powder form na. So, napakasalat po sa ating pangailangan. So, we have to invite or enjoin everyone na sana makatulong tayo sa production ng sarili nating gatas. Yes. Na pangangailangan natin. At saka kung alam niyo po yung pinapakain niyo doon sa alaga niyong baka, so mas nagiging confident kayo inumin yung gatas nito. Pero syempre may mga procedure tayo ng magagatas, pag-harvest. Dapat sundin po natin kasi syempre katulad nga po ng sinabi nila ma'am, pagka medyo madumi yung procedure ng pag-extract ng gatas, madali nga po mapanis, tapos may ibang lasa. Bacteria no? Okay. Ngayon may mga ginagano na lang no? Yung machine na nilalagay na lang. Tapos idagdag din natin syempre nutrition, yung breed, at saka yung management. Ibig sabihin kasama dito yung housing. So yung kung ano yung area nila? Dapat ventilated talaga. Kung kasi pag dairy ka, hindi mo na pwedeng isuga yan. Kailangan naka-confine yan, di ba? So kailangan well-ventilated yung kanilang kulungan, yung spacing, kailangan hindi sila ganong maluwag, hindi ganong kasikip, ganon. So, yung floor area kailangan po is 8 square meter at least. Mga ganan. Tapos, kung mga sa kulungan naman, syempre baka yan malalakas yan. So, kumuha na tayo yung talaga medyo matitibay na yung yes. So, paglabas nga nung baka nung anak, yung calm. Yun ay nakakalakad agad. Hindi, sabihin pipiki mo ng ganyan, tapos tutumba pa, pero nagkaroon, takbo na. Yan, galing. Yan yung ang mga healthy. Isang taon ka nasa loob ng tanong namin, hindi ka tumakbo paglabas. Ganon Saka syempre piliin din natin yung mga milking ability or femininity ng mga isang baka. Ang sinasabi, kailangan yung kanilang udder o yung suso ng baka is hindi matigas, kailangan soft. Parang pinindot mo, parang sponge na medyo, gano'n na malambot. Tapos medyo maganda yung vulva, para kasi syempre, kung paano, kadalasan AI. Yes, yun. Ano pa, Miss, Rachel? Ayun nga, yun katulad ng mention mo na kanina, is yung kailangan yung pagpapakain sa kanila according doon sa amount ng gatas na inilalabas nila. Yes, yan yun. So, napakahalaga po nung mabantayan natin yung bagay na yun. Sa paggamit ng AI, ang advantage po kasi na doon, naiiwasan natin injury dun sa mga cows natin. Kasi syempre, yung bull, alam naman natin, pag sumampa, medyo may kabing, mabigat talaga, baka magkaroon ng injury kasi. Yes. Yung temper pa nung bull natin, medyo mainitin yung ulo. Tapos, intik siya, naaamoy yung babae, yung cow, tapos sasampa. Medyo nakakasakit siya. Meron din naman yung iba sa pag-aalaga. Meron silang ginagawa, may dalawang guide silang ginagawa. Yung zero grazing at saka in-one grazing. Yung zero grazing, hindi pinapagala. Yun ay more on lang siya, binibigyan mo lang siya ng mga pagkain na mga damo-damo. Doon na sa kulungan niya. Concentrate siya, dadanan mo lang doon. Ang advantages kasi cut and carry. Ang advantages kasi kaya nila ginagawa yun ay para maiwasan yung mga internal parasite, yung mga bacterial infection, at saka para magkaroon daw ng uniform yung mga udder nila. Para makapag-produce
ng maraming milk. Ayun. Tapos idagdag na rin natin yan, halimbawa, yung sinabi ni Miss Rachel na depende sa pagbibigay ng pagkain kung ilan yung napoproduce nilang milk. Halimbawa, 3 to 4 liters, at least 1 kilo of concentrate. Oo. So kung may 22 liters ang nakukuha natin sa kanila, so divided by 4, yun, compute nyo na lang. Yung bang Miss Ana, yung bang feed concentrate na papakain, meron tawag doon? High energy feed. Yes. Would you call it as Cattle concentrate or cattle dairy concentrate. Yan kasi sa dairy dapat. yes, dairy. So sa ating sa Pilipinas sa merkado kasi bibihira ang nagpo-produce ng pang concentrate. Ang malalaking farm, ang alam ko, sila na yung mismong gumagawa ng formulation ng concentrate. Kasi concentrate ng baka is napakamura. Lalo na kung hindi nabibili o meron silang source na ingredients na makukuha lang sa kanila, napakamura na lang concentrate ng dairy cattle. Okay. Alright, so paano naman kikita ang ating mga kababayan kung halimbawa ganun lang, 8 litro hanggang 10 litro lang ang gatas, di ba? Tatayos mo nga yun, pagpalagay mo na nga doon tayo sa mahal, 100 magkano? 120 process po ito. Ibig sabihin, after dumaan natin, na sa ano yan? Procession na po. Pero hindi naman ang proseso niyan. Okay, sabi natin 120 per liter. Kunyari na. Times natin sa 10 pesos, 10 liters. 10 liters. Akalain mo may 1 to ka per day. Yun. Diba? Pero, sabi nga, there's more. Meron pa. May magagawa pa ho tayo para kumita tayo ng... Kasi, isa lang na baka yan eh. No? So, paano kung isa nga lang ang baka mo? Tapos halimbawa lang hindi naman buntis siya. Ano yun? Yung calf. Pagka intayin po natin mga anak. 2 years na nga yun. 2 years old na yun, ano? Yes. So kung ang nag-business nyo po talaga ay nagpapa-milk ng baka, so tapos abangan nyo po yung anak. Kasi po pag yung anak lalaki, it's either pag gawin yung meat type yan, at kung babae, pandagdag po sa herd niya yan. Yun. So nagdadagdag at ang ginastos na lang po dyan, yung normal na pagkain niya, plus yung AI. So syempre, yung papalaki natin yung anak yung calf na babae. So magkano ka mo? 10 litro? So 1-2. 1-2. So, kung 10 litro araw-araw sa 30 days, times 30. Sipag mo, 36,000. Wow, may 36,000 dami. ka. Isang baka pa lang yan. So, magandang kita. Oo, kasi ma'am, 10 litro lang yan everyday. Kaya hanap ka ng bahay na pwede mong bigyan. Kuha ka ng 10 bahay. The following days, another 10 houses. At saka nagagamit yan sa paggawa ng pastilya. Yes, mas maganda gawing ice cream. Okay. Ice cream. Yes. Eto ngayon, kung ma-improve pa natin yung 10 na yan at magawa nating mas marami, Yes, mas yung marami dagdag. kita. Dagdag. Yun yung tinasabi natin sa ating paksa ngayon na susi para sa mas malaking kita. O hindi basta yan lang, 36,000 a month. Can we do more or bigger? Some users po natin, they say, dapat kasi consistent yung data. Yung iba po umaabot ng 12, 13, liters a day. Yeah. So, meron tayo 16. Grabe. 16 So, lagay nga. natin sa 16. 16 liters times 120, that's 1,920 times natin sa 30 days. So, kanina 1-2, may addition na siyang 520. 57,600 isang buwan pa lang diba? yan. Nadagdag isang buwan na. Yung isang taon. Ulitin natin. 57,000. 16 liters times natin sa 120. Libo-libo na yan. 120 times natin sa 365. Wala ka ng pahinga. 708. Wow. 700,000. Makakabili ka ng maganda-gandang lahi ng isang dairy cattle. Ano bang ginawa ni Gatas ng gatas na yan? Ba't nagkaroon ng additional na gatas? Ito po kasi ang pag-usapan natin. Ayan. Ano ang kaibahan ng meron technology pag pinapasok natin ang teknolohiya sa produksyon ng gatas in terms of Number 1, dami ng gatas. Lasa ng gatas. At serbisyo ng gatas ang baka. yun. Unahin natin. Yan. Sa dami ng gatas, nabanggit na namin sa inyo, meron 16, may 20 liters. Isa lang yun. Kung may 2 kang baka, mahigit 1 milyon na yan. Yes. Diba? So, nagagawa ho ng technology na magkaroon ng kapasidad yung baka sa actual na po ito sa resulta ng ginagawa na ho, hindi to hula, hindi to probability result, So nagagawa pa lang
mas dumami ang produksyon ng gatas, mas magandang kapasidad nung inahin na magbigay ng gatas. Ang Of laki course, yun. kailangan doon yung nutrition. Yes, mahalaga yun. Kahit medyo maganda yung ating, ayun nga, yung breed, pero hindi mo naman binibigyan ng magandang nutrition, wala rin. So, di ba? Oo. At saka yung pangalawa, lasa ng gatas. Ano ang lasa ng gatas kung may technology? Lasang ice cream na agad. May nagsabing isa, hindi ko kaya lasang A to B ang mangyari. Which is talagang normal naman. Ano sagot natin? Ano ba ang kaibahan? Saka hindi yun talagang lasang yung maanggo na may amoy, yung may amoy siya pero hindi siya. Hindi siya malansa, hindi maanggo. Actually, iba kasi akala nila amoy-amoy lang eh. Pag nasa lasa po kasi. So, kung gusto mo medyo may kakaibang lasa, kayo na yun. Pero yung bata, i-frozen mo yung milk ng cow, tapos ibigay mo as ice cream o as cream lang. Yes. So, kakaiyak. Pag yan may konting lasa, kasi pag walang treatment na healthy treatment, may ibang lasa, ayaw ng bata, baka matroma, hindi na umiyak. Yes. Saka yung pagkakaiba daw, mas less fat. Less fat. Di ba kasi yung fat na yan, yung ginagawa natin, dairy cream, margarine, siya pag ginamitan ng technology, konti lang. Yan. At saka po, ang kagandahan pa rin, kasi nakaka-apekto sa lasa ng gatas, yung kung ano man yung napapasok sa katawan ng hayop eh. Okay, granting, hindi mo siya binigyan ng gamot. Granting, lalo na kung meron pa, no? Halimbawa lang, pinalad ka, hindi nagkasakit yung hayop, so wala kang gamot, ano? Kaso, syempre, meron din tayo sa mga feed concentrate minsan na maaaring bahid ng kung anong chemical o gamot. Dahil na rin sa, minsan tanim mo yun, minsan tanim ng iba, hindi mo na alam. Ang magandang resulta ho nito is, kung may teknolohiya, aalisin niya yan. So, pure, creamy, nagatas lang po, and nutritious and clean. Nagatas lang ang makukuha natin. Yan. O, serbisyo ng gatas ang baka. Mas matagal ang paggagatas ng isang inahing baka dahil mas malakas yung immune system ng alagang baka. Ayun. Tapos pagka mas healthy yung baka mo, mas matagal mo siya napapakinabangan in terms of panganganak. Kasi pag tumatanda na po yan, hindi na, pasintabi po. Tumatagal. Pag nagmamature. Tumatagal. Pag nagmamature na po yung mga alaga nating bakang inahin na nagpapagatas, medyo may tendency hindi na po sila magbigay sa inyo ng mga kalt at hindi na po magpuproduce ng milk yan. Yes. Saka malilesen na yung pagbibigay ng yung magandang quality ng gatas. Hinanap ko lang tong slide na to mga partner just to remind them na bumababa. Production declines steadily afterwards. Hindi mo ang peak ay 60 days lang. Sa ordinaryo lang po yan. No? So, tumitigil lang gatas at about 10 months. Pero, kung may teknolohiya po yan, hindi lang hanggang 10 months yan. Ito maabot well. Dire-diretso. Isang taon. Yes. Isang taon ho. At yun ho ay mangyayari kung meron kayong gagawa ng paraan na ito ay mabigyan ng teknolohiya na nakakatulong din sa kanilang resistensya. Kapasidad. Okay? So, yun po ang ating may babahagi sa inyo pagdating sa gatasang baka. Para mas tumas lalong kita, hindi ho tayo makakaiwas na maging updated sa teknolohiya na pwedeng mapakinabangan naman natin sa ating kita. Gusto mga kaibigan natin nanonood, yung mga netizen natin, kung may idea po kayo na gusto i-share sa ating ibang yung mga nangangalaga po ng baka, baka may gusto po kayo i-share sa mga viewers natin para magkaroon din po sila ng interest mag-alaga ng baka, fattening meat type po yan o milking yan, baka pwede po tayo magbigay ng inspiration. Yan, tama yun. Okay po, so maraming salamat. Any message from you, pwede ho naming basahin ngayon. No? Basahin. Ano itong isa? Sabi niya, si Benjamin Lagarde, sabi niya, pagkatapos manganak, si Ernie Lucas, may sinasabi si Ernie Lucas. Pagkatapos manganak, Juliet Galan, sa baba. Timatobi from Israel. Hindi, may sinabi si Ernie Lucas. Sir, bakit pagkatapos manganak lang ang sinabi nyo? Pagkatapos manganak. Ano po yung ibig baka sabihin meron siya kinurek sa atin. Okay, ito yung tanong na isa. Si Arcales, sa baba po. Sa baba ni Ernie Lucas. Ayan po. Basa, sabi nga. Tanong ko lang,
sakaling yang atobi gamitin ko sa mga gulay, pwede na ba? Sa gulay. Hindi Okay. gagamitin ng artificial fertilizer. Hindi, we don't call it artificial fertilizer, we call it commercial, ano? So, gagamit pa ba? Opo, kasi hindi naman pataba ang atobi. Yes. Opo Kasi naman. po yung nutrition na binibigay natin sa ating halaman, sa lupa man po ito o sa tubig, para ma-maximize po nung ating halaman yung mga minerals. At the same time, inaayos po ng atobi yung physiological structure o pangangatawan po ng ating halaman para mas mabilis po sila at mas maayos sila humigop ng mga nutrition galing sa lupa at sa tubig. Yan, okay. Speaking of use ng atobi, eto po, meron tayong good news. Yes. Narito ang say nila sa Atobi Nanotechnology. Yun. Ayan. Nandyan po ang link. Yan po ay pwede nyong puntahan yung video na yan. The man you trust, you can trust. Ayan. Yes naman. Talagang you can Sabi po trust. niyan, good day po mga ka-Atobi. Share ko lang po ang video ng alaga namin. Binigyan niya kami ng 13 na malulusog na biik. Oh, galing yan. Salamat sa Diyos at sa Team Atobi. Congrats po. Congratulations sa The Man You Can Trust. Eto pa yung thread. Ayan. Sabi po natin sa call center, congratulations. Sabi po ni The Man You Can Trust, salamat po. Sabi rin po naman sa ating center, kumusta po ngayon yung inahin? Atobi lang po ang ibinibigay nyo sa kanya? Patanong po yun. Sabi naman, okay naman po siya, malakas at daming gatas. Wow. Sabi sa FF. Sabi naman sa may, wow, ganda naman, san po yan? So, taga Negros Occidental. Kapag yung matanda, meron na pong experience doon. Yes, tama Marami po. sila po eh. Kaya na-encourage po namin kayo. Tanong po kung sino po yung mga gumagamit ng Atobi. Meron pa. Eto pa. Ayan pa, marami pa sila. Kala ko nasa labas na. Ayan. Ang cute ah. Ang susunod naman natin ay si Aaron. Aaron Arcancel. Ayun. Aaron Ortalisa Argan. Taga Isabela. Taga-Kawayan Isabela. Yes. Matagal na nating user si Sir. Okay. Congratulations po, Sir Aaron. Salamat po. Pinost niya kahapon. Actually, nung isang araw, nung isang linggo pa niya pinost doon. Yun. Hindi ko lang na... So ito po ay taga-Kawayan Isabela at binabalita niya ang good news na nanganak ang kanyang inahin. Yes. Ano yan, hindi lang nag-iinahin si Sir, nagtatanim din siya ng mga gulay. Papaya, ampalaya, pipino, pechay, yan. O kasi kailangan pakinabangan nila yung mga waste yung manure, kumbaga, manure o urine. Para kaysa dinadang, huwag ka bawal na pumagdang sa ilog-ilog. Yes. Pakinabangan po natin to, check po natin, since naka-technology naman po itong alaga natin. Check po natin yung process to at gamitin para healthy pa yung mga organic fertilizers. Okay. Balikan natin si Mr. Aaron. Ang sabi po niya, yung sagot na lang niya, ang babasahin natin, yes po, kahit po kapapanganak, yung piglet po, nilalagyan ko pa ng atobi sa dila nila. So, pwede daw ba sa buntis yung sabi niya? Oo. And then, may sinabi pa siya, ito. Sabi po ni Sir Aaron dyan, Okay po. 3 years na din po akong gumagamit ng Atobi. Tested at trusted ako sa Atobi, sir. Gumamit ka din po, sir. Makikita mo. At makikita mo ang resulta sa sarili mo kung baguyan. Yes, tama. Salamat po for sharing your good inspiration. Okay. At saka si Sir, Maganda dyan, first parity lang yan. yes, naghahalo din
rin siya ng sarili niyang feeds. Kasi binigyan natin siya ng formulation. So, ilan yung kanyang biik? 11. Biro up. First, Yes. Parang si Ma'am Yen, first parity 11 na biik, diba? diba? Karaniwan kasi 8 lang pero ito 11. Congratulations po. Congratulations po, sir. Walang kahirap-hirap. Bami-bami na parang dumumi lang daw yung inahin Easy. Okay, thank you so much. At ngayon, dumako na po tayo sa isa pang segment na kapupulutan ng kaalaman. Yan, ang ating siksik sa liksik. Ayan, ang topic natin for siksik sa liksik ngayon ay ang okra. Wow, masarap yan. Paborito ko yan. Okray. Okray. Paborito po ng iba yan. Mahilig siyang mang-okray. Ayan, so yung okra or in English term is tinatawag na lady's finger o lady finger. Kasi dahil dun sa itsura niya, yung unique elongated shape niya. So maihahalin tulad siya sa isang finger. Daliri na babae. Yes. Okay. Ayan, so common naman, aware naman na tayo dun sa okra na karaniwan siyang nahalo sa mga iba't ibang lutuin, lalo na yung sa pakbet. Mas familiar. Sa sinigang. Sinigang. Oo. Ayan. So, describe lang natin, no, yung okra, ito yung medyo pahaba at pahaba. Oo, pahaba, patulis ang shape na puno ng yung meron siyang buto sa loob na bilog-bilog. Oo, na puti. At meron siyang katas na medyo malapot. Slimy. Ayan. So, approximately 2 to 7 inches ang haba ng yung bunga ng okra. Ayun. Pag naman meron pang hindi nakaalam na itsura ng okra. Kulay green yan, ha? Kulay green. Ayan. Ayan. Para mas nakakadam na kulay green. Hindi, iba nga yung kulay na alam mo. Sige po. So, punta naman tayo sa health benefits ng okra. Yan, importante yan. Una sa lahat, ang health benefits nito is prevents constipation and good for the bowels, yung bowel movement natin. Nakakano pala siya pagpadumi? Yes. Maluwag na dumi? Dahil meron nga siyang... Meron bang masikip? Oo. Okay, tuloy natin. Meron kasi pag pinipigil mo. Oo, yun. Ayun, kasi meron nga siyang... Ouch! Ako, nakakahalata ako sa'yo. Wala ko nagsasalita. Ouch. Ouch! Ayun, okay. Ayun, dahil nga sa meron siyang unique na soft and sticky na substance sa loob. Natawag dito yung mucilage. Yun yung fluid sa loob. Na ito yung parang nagpe-perform as lubricant or yung parang nagpapadala sa mga intestines natin para mas madali tayong maglabas ng dumi sa katawan. So, isang trivia lang din po dun sa slime na binibigay ng okra. Nakakalinis po siya ng esophagus natin. Slime po kasi niya. Kasi pagdating doon, gagano na. May residue po kasing naiiwan sa mga pagkain na nandiyan. Yung acid na tumataas na hindi bumababa. Nagtatanggal po nila yun. So, mag-okra ka na. Kumakain ka ng okra? Hindi po. Ayun lang. Kaya pala. May problema tayo dyan. Ayun. Second, it can be taken by diabetics and those with heart disease. Kasi ang okra ay nagko-contain ng both insoluble at soluble fiber. So, ang insoluble, ito nga yung good for the intestines. And then yung soluble naman, ito yung nakakatulong para magpababa ng cholesterol levels natin sa katawan. So, ayun, insoluble fiber binds with excess cholesterol and toxins and ito yung naglalabas ng mga toxins sa katawan natin. It can also reduce the absorption rate of sugar in the intestines. So, ayun, mabuti siya sa mga diabetic. Sa mga diabetic. Pero wag nyo kakainin yung buto. Yes. No, kinakain din. Hindi, baka naman sila mayroong uric. Sa uric. Pero kasi yung Pag may uric, wag. Yung buto talaga, kinokolect niya. Kinokolect niya. Baga pag okra ang ulang. Kasi mahilig dati yung nanay ko yung okra, isasapaw lang sa Nakakala At saka, madagdag ko rin yung buto. Kasi yung sa ibang bansa, kinukuha nila yung buto, ginagawa nilang coffee. Yes! Sinasanag nila, ginagawa nilang coffee. Saka isa pa daw kung hazard pagka kinain yung buto, baka tumubo siya. Ayun. So, Sorry Sige. Kayo po baka meron kayo gusto i-share tungkol sa pagkain o luto sa okra. Pakipost na lang din po. Baka may mga trivia din kayo. Pwede nyo i-share. Si Miss Rachel? Ayan. So, next is, it's good for our weight loss.
Ayan, kasi ang weight loss. weight loss sa Kaya mga pala nag-diet. sexy ni Miss Yes, ang kinakain ko isang kaeng. Hindi po, hindi naman. Mahal ang okra ngayon. Kasi ang half cup ng cooked okra, meron lang siyang 25 calories. So, ang okra din ay may 0 fat and 0 cholesterol. So, less chances of getting fat. Yes, kaya ako talaga, isang yan. Ilang okra kaya mauubos ko bago Hindi ako talaga, sa amin, every week. Kayo po, humula po tayo. Bakit Every humula week, kayo? meron Ilang kaming okra kailangan ni Cheryl? may okra. Yes. Ayan, it also may prevent cancers. Kasi ang sinasabi lang sa studies, okra has moderate levels of glutathione. According sa studies, person who consume foods high in glutathione had a 50% reduction in the risk of developing oral and throat cancers. So, sa throat. Sa throat. Okay. Oo nga. Sama yun yung sinabi. Kasi yung malapot na katas ng bunga ng okra, makakatulong para mabawasan yung pananakit, lalo na yung may mga sore throat. Oh, okay. Okay. Sabi ko sa inyo, tama ako ma'am. Madalas kasi nga, yung mga bakterya na inanong, madaling Okay. Yes. So, other benefits, parang kapareho rin ng mga ibang previous na saliksik natin, it is rich in antioxidants, vitamin A, beta-carotene, lutein, beneficial for vision and lower risk of cataracts. Then, vitamin C, good for immune system and help prevent cough and colds. Ayan. And it has adequate amounts of folates or folic acid. A compound proven to help decrease neural tube defects in fetus. Yung neural tube defects, ito yung birth defects sa brain, sa spine, or spinal cord. Ng bata. Yes, ng bata. Pansin ko lang doon sa mga saliksik natin, basta madudulas, mayama sa folate. Tignan mo yung alokbati, Yes. sa luyon. Di ba? So, Ayan. magkakain na tayo ng madudulas. Sa mga siksik natin, may beautification lahat. Oo naman. Oo. Ayan, pwede mo yung ikuskos. Ayan. Ayan, tsaka yung sa may mga sugat, pwede mong itapal yung dinikdik na ugat, tsaka yung dahon sa parte ng sugat. Yung dahon lang. Yung dahon. So, ano maging Hindi yung... benefits nung Anong mangyari? Anong mangyayari sa sugat? Yun, makakagaling. Okay. Right. Kala ko nilipat sa suga. Pagka-transfer sa dahon. Lalaki yung sugat. Tapos, yun, yung sa mga merong pulmonya. Yan na naman sugat. Pwede ba yan sa puso? Pwede sugat. Sugat ang puso daw. Sugat ang puso. Kumain ka ng okra. Dami ko lang kinakain ng okra eh. Dami mo naman, di ba? Ikaw, hindi ka kumakain ng okra. Kaya pala hindi pa rin nagagamit. Ayan, hindi ka na nahihil ngayon eh. Kumain ka na ng okra. Ayan. Tsaka ayan, lastly, yung merong mga varicose vein. At saka rayuma. Ayun, nakakatulong. Ano nangyari? Yun, Rayuma. Sabi, yung pinaglagaan daw ng ugat. Yun daw ang iinumin. para makatulong para mawala ang mga varicose veins sa mga Kasi ugatin. papatayin ko lahat ng talim ko. Lahat ng talim sa atin. Okra. Oo, kayo sa akin. May tanim ba kayong Yun na okra? yung ugat ang pakanibangan. Huwag na yung gulay. Oo. At saka yung mga may pulmonya, ayun, yung pinaglagaan yung dahon. Kala Yung- ko gagawin mo siya Yes. hosta, parang straw eh. Ang dami, no? Na ugat, panggamot sa ugat sa binti. Ano pa? Dahon. Ang dami. So, sa mga colds. Dito sa okra, lahat ng parts ng niya, pero na lang yung paso, napapakinabangan. Yes, oo naman. Ayun pa. Napapakinabangan din yung Yes. So, yun. Yun ang Okay. Yun. At saka, dagdag ko lang, hindi lang yung bunga. Yung pinakatalbos ng okra, pwedeng gawing salad. Sa ibang bansa, kinukuha nila yon. Tsaka po yung bulaklak, Yes. O, di ba? Masarap daw na salad. Ano yung tsura ng Tatry bulaklak? ko nga. medyo ma-violet. Madilaw. Madilaw. Yung sa gitna, violet. Yung pinaka-petal niya, yellow. Yellow. Dalawa naman Di ba? Kailangan mo. Hindi. Okay. Kasano yan? Sa kontrayon. Yeah. Mia, anong pwede nating iluto mula sa simpleng meal lang? Yes, sa akin yung natry ko na to nung Sunday, tortang okra. So, kuha lang tayo ng, yung dalawa, kasi isang tali, piso isa. So, bili ka na lang 10 piso. Okay. Ang paggagayat po na, yung pabilog. Yung pabilog. So, medyo gaganan lang yung konti. Tapos, ang gagawin mo, pag nagayat mo na, i-fried mo lang ng bahagya. Kasi para mawala daw yung slimy. Walang asin yun na. Wala muna. Ipa-fry mo muna ng konti para mawala lang yung slimy niya. Mawawala yun. Okay. Tapos, pagka-fried mo yan, ilagyan mo muna sa isang tabi. Tabi mo Tapos, mag-gisa ka ng sibuyas. Mas maganda po yung puti na sibuyas. Okay. So,
igisa mo lang siya, tapos pagkagisa, medyo translucent na siya. So, pwede mo na siyang ilagay yung okra. Walang Tapos, bawang. hindi na po. Okay. Mas masarap, sibuyas. Sibuyas lang. Tapos, pag mo na siya, lagyan mo ng konting asin, paminta. Tapos, sanguin mo na siya sa binating itlog. Mga 3 itlog. Tapos, ilagay mo na yung okra na may sibuyas. Tapos, gawin mo na siya. Kuha ka ng konti. Tsaka may balik. Oo, ibalik mo siya ulit. Ibalik mo yung sibuyas, okra sa may itlog. Okay. Tapos, di ba, tinimplah na natin. Nasa iyo yung kung gaano ka timplah mo ulit ng asin. Tapos, kuha ka ng kutsara na pwede mo siyang gawing torta. Bilugin mo, iprito mo. Yun. Ganon kasimple. Na-imagine ko. Yes, ang sarap. Hindi ko pa Crunchy yung yung dapat medyo sariwa yung bibilihin nating okra. Hindi magulang. Hindi Dapat magulang. Tapos pag kagat mo ganun malalaman crunchy, yung magulang na okra? kunin mo yung dulo, putulin mong ganun. Pag hindi mo putol, Sa okra yun. palengke, alam nga ang putulin. Ay, oo! Ginagawa ko yun. Abay, magagalit yung Hindi! tindera. Sasabihin ko din sa... Sabi mo ba, putulin mo. Siya naman nagsasabi putulin. Ate, bago po ba to? Patingin na. Ganon? Oo. Bago ba? So, kapag magulang, ano mangyari? Hindi mapuputol. Hindi mapuputol. Makunat. Makunat na siya. Pero may na-experience ako kahit ginanon mo, pag niluto mo magulang. Pero nabali mo siya. Hindi ba nakikita yun doon sa kanyang mga balahibo? Hindi ko, yun lang ang alam At saka ko sa eh. hipo. Pag hipo kasi pare-pareho yan. Pero kapag hinipo mo na medyo makakapal yung buto. Teka, alam ko na. Sabihin natin, pwede bang makauwi muna at ilalaga ako pag ito ay may ayun lang. Saka hindi, ang pinaka-isang tip dyan, huwag kayong kukuha ng okra ng sobrang haba. Yung sigurado, ano na yun. Magulang na yun talaga. Sobrang haba. Na makikita mo na yung buto niya. Yung may ganun-ganon. Sigurado yun. Ayun, okay. Any other Tsaka yung recipe? yung pinakasimpleng pagkain natin sa okra, yung steamed okra. Yung haluan lang natin ng bagoong para to add Nice, taste. at calamansi. Pinakasimple lang yun. Para makatipid po sila sa gasol o sa tubig, isapaw na lang nila sa kanin. Ayun, sapaw. Tama yun. Sapaw. Okay, thank you so much. Now we go to our loyal viewers. Ayun, ang dami nila. Salamat po. Nandiyan pa rin kayo. Corazon de Leon, good afternoon. Good afternoon po. Si Nani Martinez. Marijen Basi, good afternoon. May sinulat ako. Ayan, Lahara, good afternoon. Si Makalintal Saida. Oscar Layug, tiga sa Reyes. Okay. Teka, si Rose Ann Reyes, number 1 na nag-post ng kanyang pagbate. Ay. Si Dante Toquico, good morning po. Good afternoon. Yan, Kim De La Cruz. De La Cruz, good afternoon. Cornelia Martinez. Martinez, okay. Peter Middle East. Ayan, si Arsenio Toto, Barcelona. Yes, good afternoon po. Yes. Toto? Yes, good afternoon. Toto, kumusta po? Ay, di Matogi, pakigreet. Naman mga kids ko sa ano yan? Mabalacat, Pampanga. Balakat, Pampanga. Yes, good afternoon po. Yung mga anak ni Sir Nelson na hindi namin alam kung babae o lalaki ka. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Lisa Garcia. Si Divina Kahindi Apostol. Yes, Adolfo Mabesa. Remy Ong. R.A. Ano ba? Sunod-sunod. 4 piso pala, sorry. Yan. Manuel Colico. Good afternoon. Yes, Michael English. Yes, From Los good Papaco. afternoon. Good afternoon po, ma'am. KJ Muling Bayan. Yes. Yan, si Max Belo Panaga. Yes. Sabanes, Sumali, good afternoon. Mga bago to eh. Bear. Yes, George Ong. Good afternoon po. Salamat po sa mga baguhan. Yes, good afternoon. Yes, opo. Sabi Ano po ni Kilua Arwin, gandang hapon po, Team Matogi. Salamat po sa maraming kaalaman na binibigay nyo parati. Salamat More din po. power sa inyong lahat. Thank you. Yes, thank you rin po. More power din po. Tony. Ano yan? Tony. Sir Tony. Ayun, Basalo. Sunshine. Si Jude Sarmeneta. Ate Judith, good afternoon. Rodrin Jonah, good afternoon. Lindain Pasqua JM. Ayan. Yes, si Danilo Weslao Almasin. Sander Lou.
Richard Castillo. Oh, ang daming bago. Elridge de Guzman, good afternoon. Grace La Rosa, good afternoon. Good afternoon. Ami Mandap. Yes. Maria Laurentina Martinez. Jel Ramos. Yun, si Jen. Yeah. Jessie Bok, good afternoon. Good afternoon. Kanyada. Tsaka si Marvin Saranella. Ricardo Varia, good afternoon, sir. Jan Pacon. Claude Gavin. Senador Calma. Carlos Canasa Magat. Yes, good Rose afternoon. Ferrer. And Mary Bolayo. Hindi ako bago kasi kaso lang dito pa abroad nakatira. Okay, good afternoon po. Afternoon po. Nurse. Ayan, Emerson. Emerson. Binaliktad yan eh. Ricada. Saka hi to Narciso Francisco as a wife Hello, niya. sir. Hello. Yes, lagi siya manonood mamaya. Replay. Kasi may work. May work, yes. Questions pa po kayo. Kay Sir Teddy Di Guzman, good afternoon. Yeah. Pwede niyo po pala yung review. Yes, ako Replay pala, replay. namin. Uploaded naman po siya sa YouTube and Yes. Facebook. Pag meron po kayong gusto nyo mapanood ulit or pag naiinip kayo, gusto nyo matuto, panoorin nyo lang po kami. At din, i-promote na rin natin yun. Lagi po kayo makikinig sa DCAS. Tuwing 11:30 to 12, nandiyan po si Engineer Aldrich Alvarez. Interpinoy. Tsaka nga pala, Katoto, nakikinig ka, yung mga branches nyo, sinasabi namin na makakabili doon ng technology, pero meron yatang isa na wala daw stock. So, you might as well replenish. Yun. Yes. Kasi marami po kami tinuturo doon na dapat bumili. Mukhang naubos na sa sobrang bili. Ayan, may pahabol. Ayun ang tipitan. Thank you, Atobi. Yes. Thank you po. Kay Ma'am Yan Paculor at Ma'am Irish, good afternoon po. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na Sabado. Yes. Abangan nyo po yan. Mas maganda po yung aming May sorpresa may na. surprise kami. Kakanta. Kakanta si Sheryl. Yes, kakanta sa'yo po ako. Abangan nyo yun. Ayan. Abangan nyo po yan. Ayan, and as always, Team Atovi will continue to educate. Share. Bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology, Atobi technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at ikas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong,
hanggang sa matuntun mga nagsiasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.